Bigla niya ako na ilagay sa sofa at kinorner niya ako gamit ang dalawang kamay niya. Gabriel, anak. Sabay kaming napalingon ni Gabriel ang may tumawag sa kanya. Bigla ako napalayo nang makita ko kung sino mga to. Ang mga magulang ni Dela Merced. Habang nakatitig at nakikinig sa pinag-uusapan nila, nagawi sa akin ang tingin ni Mrs. Dela Merced. Kitang-kita ko tuloy ang gulat sa mata nito. Gabriel, anong ginawa mo sa anak ni Jimmy Maceda? Bakit siya nandito? Pagtatanong ni Mrs. Dela Merced sabay lapit sa akin. May ginawa bang anak ko sa'yo, iha? Nag-alala niyang tanong kaya umiling ako sabay tingin ng masama kay Gabriel na ngayon pinapagalitan ng ama niya. Gabriel, di ba sabi ko sa'yo mag-ingat ka lagi sa pagdadala ng mga tao dito sa bayan natin? Paano kung may mangyari sa kanya? Kasalanan natin. Tinig kong sambit ni Mr. Dela Merced. Kaya tumayo ako at pumagitna sa mag-ama. Kaya naman di maganda ang ginawa ni Gabriel, pangit pa ring pagalitan to sa harap ng isang bisita. Ayos lang po, wala naman hong nangyaring masama sa amin. Huwag yun na lang hong pagalitan si Gabriel, baka may gusto ko kasing sabihin at kailangan pong pribado. Seryosong saad ko kaya't narinig ko ang malakas sa buntong hininga ni Mr. Dela Merced. Pasensya ka na talaga, Colleen. Minsan kasi hindi ko maintindihan ang utak nitong anak namin. Natatawang saad niya kaya't napailing na lamang ako. Pagtingin ko kay Gabriel ay nakasimangot ito, nakasandal lamang sa upuan. Na makita niya ako nakatingin sa kanya, tinaasan ko lang siya ng kilay, sabay kuha ng cellphone ko. Tinext ko na sa JC na sunduin ako kila Gabriel dahil bigla na lang ako hinigit papunta sa bahay nila. Wala pang 10 minuto biglang tumunog ang cellphone ko at halos matawa ko sa naging reply niya. Papaalis na ako, hintayin mo ako dyan. Maging alerto ka lang sa mga yan, Colleen. Colleen, gusto mo bang kumain na muna? Nakanda na kami ng pagkain. Halika, pag-ayaya sa akin ni Mrs. Dela Merced. At sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam ako ng hiya. Hindi ko alam pero hindi ako masyadong komportable sa mga magulang ni Gabriel. Lalo't ngayon lang sila nakausap at nakaharap. Colleen, hindi ako tumatanggap ng hindi pagpayag. Huwag ka nang mahiya sa amin. Nakangiting saad ni Mr. Dela Merced. Kaya wala na ako nagawa no si Gabriel ang humigit sa akin. Habang papunta kami sa pagkainan, sobrang talim ng tingin ko sa kanya. Alam kong napapansin ng mga magulang ni Dela Merced dahil tumatawa mga ito. Mukhang nakahanap na yata ng katapat ang anak ko. Dinig kong sambit ni Mr. Dela Merced sabay upo sa upuan niya. Habang ako naman nakatitig lamang kay Gabriel na ngayon pinaglalagay na ako ng kanin sa pinggan. Ako na, may kamay ako. Pagpigil ko pero tila wala siya narinig at pinagpatuloy ang ginagawa niya. Kaya't sumandala lang ako sa upuan. Colleen, hindi naman sa panghihimasok pero bakit hindi mo yata kasama sa Jamie sa bahay ninyo mismo? Pagtatanong ni Mr. Dela Merced kaya napatitig ako sa kanya. Ngayon alam ko na kung bakit chismoso din tong anak niya. May pinagmanahan pala. Peke akong tumawat, sinagot ang tanong niya. Hindi ho maganda ang relasyon namin mag-ama. Mahabang kwento ho kung ba't ayoko siyang makasama. Seryoso kong paliwanag at napatungo naman si Mr. Dela Merced. Kayo ho, Mr. Dela Merced. Ayos nang ba sa inyong makasama sa politika ang isang Jamie Maceda? Pagtatanong ko habang iniikot ang tinidor sa carbonara. Narinig ko pang pagtawa niya kaya't napatingin ako sa kanya. Masyado ka namang formal sa pagtawag sa akin, Colleen. Tito Soriano na lang itawag mo sa akin. At dun sa tanong mo, sa tingin mo? Balik niyang tanong kaya't napangisi ako at di na maling sumagot. Iisa lang ibig sabihin nun, may alam ang pamilya Dela Merced o may binabalak sila kay Jamie Maceda. Gabriel, kapag okay na, ikaw na mismo maghahatid kay Colleen sa uwian niya. Baka mamaya mapahamak pa siya. Nag-aalalang habilin ng mama ni Gabriel kaya pumagit na ako. Wag na po, Mrs. Naputol ang pagsalita ko nang sumagot ulit siya. Tita, ayaw na lang, Colleen. Nakangiting saad niya kaya hilaw akong napangiti. Pakiramdam ko tuloy welcome na welcome ako sa bahay ng mga Dela Merced. Wag na po, Tita Aya. May susundo po sa akin. Paliwanag ko kaya't napatingin sa akin si Gabriel. Sinong susundo sa'yo? Si JC. Diretsahan kong sagot kasabay nun may lumapit na isang bodyguard sa amin at nandito na nga raw ang taong susundo sa akin ngayon. Mabuti na lamang at tapos na kaming kumain lahat. Napatayo si Tito Soriano na makita si JC na ngayon seryoso nakatitig sa akin. Kaya ngumisi lang ako sa kanya. Paniguradong pagagalitan na naman niya ako. Kaya dapat ko nang ihanda ang sarili ko. Welcome to our property, Mr. Flores. Nakangiting pagbati ni Tito Soriano at nakipagkamay naman dito sa JC. Halika, mag-aanda lang ako ng pagkain para sa'yo. Maupo ka muna dyan, JC. Anyaya ng mama ni Gabriel pero mabilis ang umiling sa JC at pinuntahan ako. Hindi na po,
Nandito ako para sunduin si Colleen. Matapos sabihin ni JC yon ay maupo, inawakan niya na ang kamay ko. Nagpaalam at handa na sana kaming umalis nang hawakan ni Gabriel ang isang kamay ko at pigilan kami. Ako na maghahatid sa kanya dahil ako naman nagdala sa kanya rito. Seryosong saad ni Gabriel ngay diretso ang pagkakatitig kay JC. Bakit mo pa siya iahatid kung nandito na ako, De La Merced? Ako na ang bahala sa kanya. Ganti ni JC at malakas akong hinigit palayo sa mga De La Merced. Habang naglalakad kami papunta ng sasakyan ni JC, nakatitig ako sa kanya. Sobrang kalmado pero nararamdaman kong nabubuong tensyon sa aming dalawa. O plan Colleen 101. Ihanda ang sarili kay JC mamaya pag uwi, panibagong World War III ang magaganap. Binuksan niya ng marahan ng pinto at pinapasok niya ako. Habang nagsusot ako ng seatbelt, sinimulan na niyang paandarin. Kaya ang ginawa ko na lang tumingin sa labas at pinakiramdaman ang katabi ko ngayon. Sobrang tahimik at kalmado. Ilang beses kitang pinaalalahanan sa mga De La Merced, Colleen. May hinahong tanong ni JC habang diretsong tingin sa daan. Kaya tumingin ako sa kanya at sumagot. Di naman kasi ako kusang sumama kay De La Merced. Siya mismo ang laging sumusunod sa akin. Di ko nga alam anong problema niya. Tapos akong sasisihin mo ngayon? Ba't parang kasalanan ko? Delikado sila, Colleen. Hindi mo pa sila kilala, lalo ng De La Merced na yon. Kapag may nagustuhan silang isang bagay, hindi sila matatahimik hanggat di nila nakukuha. Seryosong saan ni JC dahilan para kinabutan ako. Di ko alam pero sana mali ang naiisip ko. Ayoko lang naiisip ko ngayon. Ayoko isipin na gusto ko ni Gabriel De La Merced. Kaya kailangan ko na talagang lumayo si Gabriel na yon. Pero paano ako lalayo kung si Gabriel mismong lumalapit sa akin? Kaya ngayong gabi sa amin ka muna matutulog, Colleen. Saan ni JC dahilan para manlaki ang matakot kabahan ako. Teka, bakit? Wala naman akong ginagawa Anak ka ng tatay mo, JC. Ikaw palang papatay sa akin. Traitor ka? Di naman ako may kasalanan sa iyo Si Jimmy Maceda. Hindi ako. Nag-hysterical kong saad pero napanganga lang siya. Tumawa ng pagkalakas-takas sa sinabi ko. Gago ka, wag mo akong tawanan. Itigil mo tong sasakyan, bababa ako. Sigaw ko sa kanya pero hindi siya nakinig. Gusto ko sana siyang suntukin ngayon pero hindi ko magawa. Kalma, Colleen. Hindi ako traidor. Kaya kita pinapatulog sa bahay namin ngayong gabi para na rin sa kaligtasan mo. Bakit? May nalaman ka bang masamang balak sa akin ni Jimmy Maceda? Nagtataka kong tanong pero umiling lamang siya. Hindi. Hindi si Jimmy Maceda. Ang mga De La Merced, lalong-lalo na si Gabriel De La Merced. Baka mamaya may pinaplano na pala yun. Paliwanag ni JC kaya kinalma kong sarili at umupo ng ayos. Talaga bang makapangyarihan ng mga De La Merced? Bakit hindi halata sa anak nila? Taka kong tanong kaya't sumagot naman ang katabi ko. Sila ang nangunguna sa larangan ng pagiging mafia. Yung mga legal na mafia, Colleen, pumapangalawa naman kami. Dahil sa narinig ko yung napanganga ko. Kaya palang lakas ng loob ng mga to. Sila pala ang nangunguna at ang pamilyang Flores ang pumapangalawa. Napaisip ako. Bakit ang lakas ng loob ni Jimmy Maceda ang kalabanin ng mga to? Hindi ba siya natatakot? Pero bakit ang inosente ng anak ng pamilyang De La Merced? Di ko napigil ang tanong kaya't muling natawa ang katabi ko. Colleen, anong gagawin mo pag gusto mong magustuhan ka ng mga tangnas sa paligid mo? Ano nga ba? Di papakita mo muna may malasakit ka o ipapakita mong mabuti kang tao pero kapag napabilog o napaama mo ng mga tangnas sa paligid mo, unti-unti mo nang ipapakita ang totoo mong ugali. Mahaba akong litanya na sinang-ayunan naman niya. Exactly, Colleen. Kaya gulat ako napalingon sa katabi ko dahil sa narinig ko. Huwag mong sabihin nagpapanggap ang papilang De La Merced. Gulat kong tanong pero nagkibit balikat siya at di sumagot. Napahilot na lang ako sa sentido dahil sa pinagsasabi ni JC. Mas lalong sumasakit ang ulo ko dahil sa hindi niya pagsagot sa tanong ko. Malakas na lang ako napabuntong hininga at napasandal sa upuan. Natigil sa paglikot ng dyaryo nang maramdaman ko. Tinigil nito ang sasakyan. Hindi ko na hinintay si JC pagbuksan ako ng pinto. Ako na ang bumaba ng sasakyan niya. Nilibot kong mata ko sa bahay nila. Hindi na yata bahay to Manson na ako matatawag. Grabe ang yaman nyo. Ang daming bulaklak. Bakit di na lang kayo magtinda ng bulaklak or magtayo ng flower shop? Boss na boss pala dito. Napangawi ako kapag yumuyo ko ang bodyguard nila kapag dadaan kami. Napatigil ako sa paghakbang na makita ko kung gaano kaganda ang loob ng manson. Para ka nasa palasyo dahil sa mga nagagandahang pang-display. Maski couches halatang galing pa ng ibang bansa. Siguro na kapag nasira ko isa dito, buhay ko ng kapalit. Parang gusto ko na tuloy umuwi dahil masyado akong na-overwhelm sa ganda ng bahay nila. Pakiramdam ko hindi ko kayang tumapak sa ganitong kagandang bahay.
Colleen, ba't di ka pa pumapasok? Huwag kang mahiya, welcome na welcome ka dito. Nakangiting sad sa akin ni JC kahit napangiti na lang ako tuluyan ng pumasok. Nakakahiyang tumapak sa inyo, mas maputi pa yung sahig kaysa sa balat ko. Pagbibiro ko sabay upo sa sofa, kaya tumawa naman si JC na ngayon hinahanap yata ng mama at papa niya. Manang, nasan po pala sila mama? Pagtatanong niya sa matandang babae na nakasalubong niya. Tumingin muna sa akin ng matanda bago sumagot kay JC. Nasa kusina po ang mama mo, pati na rin ang mama mo. JC, naghahanda lang silang pagkain. Tatawagin ko na lang at sasabihin kong nandito ka na pala. Sagot ng matanda, tuloy na nang umalis sa amin. Ngayon ay ako naman ang hinarap ni JC at seryoso akong tinitigan. Akala ko tapos na niyang pagalitan pero hindi pa pala. Anak ng tokwa. Alam mo JC, kung pinapunta mo lang ako para pagalitan, uuwi na ako. Seryosong saad ko kaya't nakita ko ang pagkataranta niya at pinigilan ako sa pagtayo. Hindi kita pagagalitan. Bakit ka mahihiya kung pwede namang ampulin ka namin? Kaya mabilisan akong napatayo at binatukan siya. Ay wow, desisyon ka? Sa tingin mo papayag si Jimmy Maceda na pakawalan ako? Gago, hindi pa yung nakakaganti sa akin. Natatawang saad ko kaya't napa-appear siya sa akin. Kilala kita. Hanggat hindi mo nagagawa ang gusto mo, hindi pa papayag na hindi matapos. Ana JC kaya't napatango ako at sinuntok siya sa balikat. Ang yaman niyo. Siguro kapag nakasira ako ng gamit ng buhay ko kagad ang bayad. Pagbibiro ko pa. Nang tingnan ko ang katabi ko ay natawa ko dahil sobrang sama ng tingin niya sa akin dahil sa suntok na ginawa ko. Napalakas yata. Yaan mo na, sanay ka na sa akin. Kalmadong saad ko pero napatakbo na lang ako sa likod ng sofa nila dahil bigla niya akong hinabol. Buisit ka, Flores. Gigil kong sigaw dahil binato niya ako ng unan at saktong tumamang mukha ko. Dahil hindi siya nakafocus sa akin, bigla ako sumampa sa likod niya at pabirong sinakal siya. Damn, Colleen! Mga baka mamaya mo itong tayong dalawa, ang bigat mo. Sigaw ni JC para mas lalo pa akong nainis dahil sa narinig ko. Anong mabigat? Para sabihin ko sa'yo, tama lang ang timbang ko. Nang gagaliting sigaw ko pero napatigil na lang kami ni JC nang biglang sumigaw si Mr. Flores. Nangikatabi ang asawa niya at gulat na napatingin sa amin. JC Flores, ano na namang kalokohan yung ginagawa mo? Seryosong tanong ng papa niya habang papalapit sa pwesto namin. Dahil sa pagkabigla ako, mabilisan akong bumaba. Mahuhulog na nga ako butit nasa loob ko ni JC. Napasinghap naman si Mrs. Flores sa nakita niya, kaya mabilisan kong inayos ang pagkakatayo ko. Ayos lang po kami, tito. Nagbibiroan lang po kami ni JC. Wala naman pong masamang nangyari sa amin. Pagpapaliwanag ko nang iharang ko sarili ko para hindi na mapagalitan si JC. Nang marinig ni Mr. Flores ang paliwanag ko, kuminahon ang mukha niya at napatingin sa akin. Sigurado ka ba, Colleen? Oho, wag ko kayo mag-alala. Parinigurado ko kaya't nilapitan na kami ni Mrs. Flores at tinawakan ng kamay ko. Tama na muna yan, tara na. Alam kong gutom na kayo. Yaya niya sa amin at tinigit na ako papunta sa hapagkainan. Literal akong napanganga na makita ko kung gaano karaming pagkain na nakahain ngayon sa mesa. Akala mo fiesta dahil iba-iba ang putahe. Wow! Paniguradong busog na naman ako. Dinig kong sigaw ni JC at nauna nang umupo sa amin. Napangawin na lang ako at umupo na rin. Sinaway naman siya ni Miss Flores dahil magdasal muna daw kami. Di ko alam pero napangiti na lang ako sa pamilya ni JC. Napaisip tuloy ako. Ganito rin kaya ang pamilya ko kung ayos at kumpleto pa kami? Colleen, hindi mo ba gusto ang ulam? Napabalik ako sa wisya na marinig kong nagtanong si Ma'am Flores. Kaya marahas akong umiling at ngumiti. Gusto po. Nagulat lang po ako kasi sobrang dami po. Pagdadahilan ko kaya't napatango na lamang siya at nagpatuloy sa pagkain. Lumipas ang ilang minuto ran si Mr. Flores naman ang nagsalita. Tinapunan ko lang siya ng tingin saglit at muling binalik ang paningin ko sa carbonara na kinakain ko ngayon. May nalaman akong sekreto ni Jimmy Maceda. Panimula niya dahilan para mapatigil ako sa pagsubo ng carbonara at naibaba akong tinidor. Dahil doon tuloy na ako napatingin kay Mr. Flores na ngayon sobrang seryoso. Napaisip naman ako kung anong kahihiyan na naman ang ginawa na magaling kong tatay. Tumingin muna siya sa lahat bago tuloy ang pagsasalita. Balak niyang ipapatay ang magulang ni Gabriel de la Merced. Colleen's POV. Nang sabihin ni Mr. Flores, hindi ko sinasadyang mabitawan ang hawak kong tinidor at napahawak sa noo ko. Gusto ko magmura pero nakakabastos yun lalo na nakaharap ko magulang na JC na ngayon. Seryosong seryoso sa nalaman nila. Di ko maiwasang mapahawak sa noo ko at napatayo. Sa akin tuloy napatingin lahat dahil sa ginawa ko. Si JC napatingin din sa akin na hinintay ang gagawin ko. Kaya hilaw ako napangitit nagsalita.
May pag-uusapan lang po kami ni JC. Dahilan ko at pala'y matiningnan si JC na bahagyang tumango at tumayo. Hindi na ako lumingon. Dire-diretsong binuksan isang sliding door papunta sa garden nila ngayon. Nang marinig kong sinaranan ni JC ang pinto, humarap ako sa kanya. Nakita ko nakatingin pa sa amin na magulang ni JC pero hindi ko nilang muna to pinansin at napasigaw na lamang sa narinig kanina. Ang bobo talaga. Nanggagaliiting sigaw ko at malakas na nagpapadsak sa damuhan habang si JC nakasandal lamang sa pintura at pinagmamasdan lamang ako. Sa lahat ng bobong nakilala ko, si Jimmy Maceda ang pinaka. Sigaw kong mulit na paupo sa damuhan. Naramdaman kong nilapitan ako ni JC at umupo sa tabi ko. Narinig ko pang mahina niyang pagtawa at nagpaliwanag. Sa pagkakaalam ko, balak talagang ipapatay ni Jimmy Maceda ang magulang ni Dela Merced bukas ng gabi. Saan ni JC kaya't seryoso ako napatingin. Anong katangahan ang gusto niyang gawin? Hindi ba natatakot si Jimmy Maceda sa mga Dela Merced? Di ko makapaniwalang saan kaya't napangisi si JC sa narinig. Alam nating dalawang walang kinatatakutan si Jimmy Maceda, Colleen. Kayang-kaya ka ngayang ipapatay kahit anak ka pa niya. Buwelta niya kaya marin ako napahagat ng labi. Kaya nga uunahan ko na eh. Pagbibiro ko kaya mahina ako natawa. Pero biglang sumeryosong mukha ko dahil di ko pa nalalaman ang dahilan ng ama ko sa gagawin niya sa magulang ni Gab o mas kilalang Gabriel. Bakit kailangan niyang gawin yon, JC? Alam kong may alam ka. Wala kang matatago sa akin. Pananakot ko kaya malakas si JC napabuntong hininga at napatayo. Bago pa niya sagutin ang tanong ko, kumuha siya ng sigarilyo at lighter sa bulsa sabay sindi nito. Nalaman ni Jimmy Maceda na nangunguna sa pagiging mayor si Grayson de la Merced, ang tatay ni Gabriel. Kala niya pagkatapos ng bayaran ng malaking halagang taga-suporta ni Mr. Creston ay sa kanya napapanig ang lahat pero nagkamali si Jimmy Maceda. Mahabang litanya ni JC at napangisi na lang ako at napailing. Akala ko tapos na magpaliwanag si JC pero nagulat na lang ako nang unti-unti niyang nilapit ang mukha niya sa akin at nagpatuloy. Dahil sa sobrang galit ni Jimmy sa pagtatraidor ng mga binayaran niya, nalaman niya nga alis bukas sa magulang ni Gabriel papuntang Iloilo para sa press conference at voila! Doon niya gagawin ang masama niyang binabala. Sa tingin mo, Colleen, paanong pagpatay ang gagawin ng isang Jimmy Maceda sa mag-asawang Dela Merced? Bulong niya sa akin dahilan para matigilan ako at mapaisip. Paano niya nalaman yan? Imposibleng ang papa mo dahil hindi naman siya naging malapit sa Maceda na yon. Naguguluhang saad ko kaya tumaas baba ang kilay ni JC at nagkunwaring nag-iisip. Sabihin na nating Flores will be your greatest stalker when it comes to your darkest secrets. Natatawang saan ni JC at nililikuran ako. Dahil naguguluhan pa ako sa nalalaman ko, gusto ko ring alamin kung alam ba nito ng mga Dela Merced o hindi pa. Kaya mabilisan kong hinawakan ang likod ng coat ni JC. Sabay iniharap ko sa at hinawakan ang kwelo niya. Kusang tumaas ang dalawang kamay niya dahil mariin ko siyang tinignan sa mata habang humihigpit ang pagkakahawak ko sa kwelo niya. Alam ba to ng mga Dela Merced? Mariin kong tanong kaya't marang inihawanin ni JC ang mga kamay ko sa kweldo niya at nagkibit balikat. Kalma, baby. Yan ang hindi ako sigurado kung alam na ba to ng mga Dela Merced. Pero alam ko matalino yung mga yan. Lalo-lalo ng anak nilang lalaki kaya imposible na hindi pa nila alam ang gagawin ni Jimmy Maceda. Mahinahon niyang sagot sa akin. Nang marinig kong sinabi ni JC, pakiramdam ko, nabunutan ako ng malaking tirik sa dibdib at gumaan ito. Pero gusto kong iumpog ang sarili ko dahil nag-aalala ako sa pamilyang yon. Hindi ko naman sila kaano-ano. Baby Colleen, alam kong gusto mong sabihin kay Gabriel de la Merced ang nalaman mo. Pero gusto ko lang ipaalala sa'yo na baka mo gawin yan. Isipin mo kung ano magiging kapalit ng gagawin mo. Nakapamulsang saan ni JC sa akin at iniwan ako naguguluhan sa binitawan niyang salita. Dahil doon marin ako napahawak sa noo ko at napasipa na lang sa hangin. Stress na nga ako sa gagawin ni Jimmy Maceda tapos dumagdag pa tong sinabi ni JC sa akin. Pagka-uwi ko galing kagabi kala JC, dumiretso agad ako dito sa mamihan para magpalamig ng ulo at ikalma ang sarili ko. Hindi ko alam kung pang ilang buntong hininga ko na to. Napailing na lang ako at diretsong ininom ang soft drinks na binili ko dito. Di ako nag-alala sa mga gagawin ni Jimmy Maceda sa mga Dela Merced. Ang inaalala ko kung sa oras na manaman ni Creston de la Merced ang gagawing pagpatay sa kanya ni Jimmy Maceda, mauunahan na ako ni Creston de la Merced at tatapusin ang buhay ni Jimmy Maceda. Parang ang unfair naman nun sa akin. Matagal na akong kating-kate. Napagbayaran si Jimmy Maceda sa ginawa niya sa amin. Pero si Creston de la Merced pa lang tatapos sa kanya? Hindi naman ako papayag nun. Kailangan may gawin talaga ako, pero paano?
Alangan namang puntan ko si Gabriel sa bahay nila para lang sabihin yon. Paano kung may makakita sa akin? Di bang iisipin nila? Nang maalala ko si Gabriel ay kunwari akong may hinahanap sa ilalim ng mesa, pero ang totoo hinihintay kong dumaan siya. Dahil alam ko kapag tanghali na, bigla na lang tong susulpot sa harapan ko para gawan ako ng kalokohan. Pero nang lumipas ng halos kalahating minuto, nangalay lang ang ulo ko kakatingin sa paligid. Nang matauhan ako ay bigla ko sinampal ang sarili ko. Bakit ko nga pala hinahanap ang presensya ng lalaking iyon? Kailangan ko pa bang sabihin sa kanyang sekretong nalaman ko? Pero ang sabi ni JC, matalino naman to. Puwisit? Bakit ko ba iniisip yon? Asar kong saan at napasandal sa upuan. Pero halos maibog akong iniinom ko na magsalita sa likod ko. Ang taong kanina ko pa hinahanap. Ako ba ang iniisip mo, Colleen? Nakangiting pagtatanong sa akin ni Gabriel nang umupo siya sa harap ko at nangalumbaba pa. Kaya tinaas ko ang gitnang daliri ko at nagsalita. Mangarap ka na lang habang buhay, de la Merced. Pagkatapos kong sabihin yon, mabilisan akong tumayo sa kinaupuan ko at lumabas na ng karinderya. Pakiramdam ko naman alam ni de la Merced ang mangyayari, kaya wala na dapat pa akong alalahanin. Napairap na lang ako nang tawagin ni Gabriel ang pangalan ko at sumabay na sa paglalakad ko. Hindi ko pinansin ang iilan niyang tanong sa akin. Napatigil ako sa paglalakad pa uwi nang hangarin niya ang dadaanan ko at naiinis sa tumingin sa akin.